Hello everyone! So this is Edmond Mendaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay pag-uusapan natin at i-explore natin yung bagong new eCebuana app na 2.0 upgrade versions. So nag-upgrade na yung kanilang apps, mas pinaganda na ngayon. Kung wala ka pang apps niyan, so kailangan mo lang i-download or install, punta ka lang dito sa Google Play Store, i-search mo lang dito yung eCebuana, and then kailangan mo lang i-follow yung kanyang instructions para ma-install ito, and then kailangan mo lang i-enter dito yung mga details mo katulad ng mobile number, yung pangalan natin, and then yung birth date. Kapag ikaw naman ay existing account na sa eCebuana, may details ka na, may account ka na sa eCebuana, ang kailangan mo lang gawin dito ay kailangan mo lang i-enter katulad ng yung mobile number, yung pangalan mo or yung birth date, automatic po yan na nandito na yung account mo. Ayan, so ipapakita ko yan dito sa video na to. Kaya huwag na nating patagalin at start na natin. Ayan, so kapag na-download mo na or na-install mo na yung eCebuana app, and then tap mo lang yan. And then, kailangan natin itong mag-login. So, dito naman sa login details, ay kailangan mong i-register muna dito yung mobile number. Ayan. So, dito naman, kapag wala ka pang account, pwede mo naman itong i-click yung create an account and then i-follow mo lang yung prompt instruction niya sa screen. Napakadali lang naman. Kapag okay na, kapag may account ka na dito sa eCebuana, and then i-tap mo lang dito yung login. And then, enter your mobile number. So, ganito na yung pag-login guys ng eCebuana. So, kailangan mo nang i-enter dito yung mobile number mo na naka-register dito. So, i-tap mo lang dito yung box. And then, enter mo lang dito yung mobile number mo. Make sure na tama yung i-enter mo na mobile number. And then, i-tap mo lang dito yung next. Then, dito naman sa PIN mga kaibigan, kapag wala ka pang 6-digit MPIN, so kailangan mo mag-create dito. Ayan. So since nakapag-create na tayo dito ng 6-digit PIN, i-enter mo lang yan. Kapag nakalimutan mo naman yung 6-digit MPIN mo, and then may option naman dito kung paano natin yan mabago or ma-retrieve. I-click mo lang dito yung forgot PIN dito lang sa bottom right corner, and then kailangan mo mag-create ng bagong PIN. Ayan. So i-follow mo lang yung screen instruction niya. So since mayroon na tayong PIN, so enter lang natin. Ayan. So, dito naman sa pag-enter natin ng PIN, automatic na yan na madadirect ka agad tayo dito sa homepage ng eCebuana. So, mayroon na ditong My Wallet and then yung My Savings. So, ito yung sinasabi ko, yung savings account natin nandito na. So, dito muna tayo sa My Wallet. Okay, so makikita mo na dito yung account number mo, and then pwede mo naman itong hide or unhide yung amount niya, yung wallet balance, and pwede mo namang ma-view dito yung virtual Visa card mo sa My Wallet. Ayan. So, itap mo lang dito yung view my virtual Visa card. Okay? So, ito na yung ating virtual na My Wallet. So, napakaganda. Pwede mo naman natin tingnan yung kanyang show card details. And then, enter lang natin dito yung ating 6-digit PIN para ma-view natin. Ayan. So, dito guys, tingnan nyo, napakaganda yung ating Visa na virtual card. Then, pwede mo naman itong i-hide or unhide. And then, pwede mo naman itong i-lock yung card mo just in case nagkaroon ka ng problema yung wallet mo, nawala or something ganito. Pwede mo yung i-lock my card or block my card. May option dito. And then, back lang tayo. So, next naman, dito yung My Savings. So, ito yung sinasabi ko guys. So, click mo lang dito yung My Savings. Dahil existing account na tayo dito sa eCebuana, nandito na yung ating savings account. Hindi ito nawala. So, ito pa rin yung aking savings balance na 50 pesos. Ayan. And then yung account number dito. So, ang ginawa ko lang dito is, niregister ko lang dito yung mobile number ko and then yung birthday. Automatic na yan mag-appear dito yung account mo. Hindi po yan mawawala. Okay? So, dito sa My Savings, so nandito na. So, pwede ka nang mag-receive dito ng money. Kapag clinic mong ganyan, how would you like to receive your money? Pwede naman i-share yung QR code. I-tap mo lang. And then, makikita mo na dito yung QR code. Pwede mong baguhin yung name. Ayan. And then, pwede kang maglagay dito ng amount. And then, pwede mo itong i-download or i-share. Ayan guys. So, makikita nyo. So, dalawa sila. Sa My Wallet, may QR code. And then, same naman dito sa My Savings, may QR code din. Ayan. So, ganito siya. Okay? So, pwede kang mag-send ng money. Click mo lang ganyan. So, send money to My Wallet. Pwede mo lagyan yung wallet mo. Enter mo lang dito yung amount. And then, click mo lang dito yung next.
yung cash details, and then send money to other e-wallet. So itap mo lang dito yung send money to other e-wallet. Ayan, so enter mo lang dito yung wallet account number, yung account number mo or yung mobile number katulad ng GCash. And then, click mo lang dito yung account name and then yung amount. Okay, so remarks and then click mo dito yung next. And then, meron naman sila ditong send money to other savings. So, tap mo lang yan. And then, same. Enter mo lang dito yung savings account number and yung amount. And then, click mo lang dito yung next. And then next, dito naman sa cash pickup at Cebuana Jeweler. So, tap mo lang ganito. And then, enter mo lang dito yung kanyang name, last name, amount. And then, click mo lang dito yung next. Ayan. So, kapag magsisend ka ng pera na ipipick up nila sa Cebuana, pwedeng-pwede na dito guys. Gamit lang yung savings account mo. Enter mo lang yung receiver name, yung first name, last name, amount. And then, click mo yung next. I-follow mo lang yung instructions niya. Yan, so send money to other banks. So, click mong ganon. And then, pwede mo naman i-scan my QR code. Itap mo lang dito yung ma-scan my QR code. Save bank, and then select bank. Pwede naman natin i-view yan lahat. Click mo lang yung view all. So, nandito na yung mga banks na pwede natin gamitin dito. Pang-send or gagamitin natin katulad ng GCash, BPI, BDO, Swiss, Landbank, Maya, Metrobank, PNB, Union Bank, Lazada, or mayroon na rin pala ditong Lazada. And then, All Bank. Ayan. So, BDO, Kamali Card. Marami pala guys. Coins.ph. Mayroon na din dito. Buy Center. And then, grabe ang dami pala. Ang dami nilang pwede natin gamitin. C-Bank. Pwede na rin. Shopee Pay. Ayan. So, ang dami pala. Tok-tok Wallet. Ayan. Okay. So, ang dami pala guys yung mga nila, yung mga tie-up na banks na pwede natin magamit. Ayan. So, ganyan, kapag magsisend ka, select mo lang yung bank. Halimbawa, for example, GCash, itap mo lang. And then, kung gagamitin mo either my wallet or my savings account, pwedeng-pwede mo yan gamitin. So, select mo lang dito my wallet, enter mo lang dito yung account number, and then yung account name, kung ilang amount, pwedeng-pwede yan. Click mo lang dito yung, ayan. So, select upon transfer, InstaPay, and then click mo dito yung next. Kung gagamitin mo naman yung My Savings, i-select mo lang My Savings, and then enter mo lang dito yung account number, yung account name na pagsisinan mo, yung amount, and then ganito siya. Click mo lang dito yung next, i-follow mo lang. And guys, so ang dami pala nilang banks na pwede natin gamitin. Kapag BDO naman, tap yung BDO. Kung gagamitin mo yung My Savings mo or My Wallet, same. Enter mo lang dito yung BDO account number niya, yung account name, amount, kung ilan yung itatransfer mo, and then click mo lang dito yung next. And so, napakadali lang pala guys, no? Hindi naman pala mahirap ditong gamitin kung mag-send tayo ng pera from banks. Ayan. Okay, so ganun lang. And then, dito naman sa ating bottom screen na guys, yung kanyang features. So, nandito naman yung profile. Click mo lang yung profile mo. Makita mo na dito yung profile, and then yung verified account, yung profile details, i-click mo lang. So, dito lang ang pinakamahirap kasi hindi tayo pwede kaagad na mag-change ng ating profile details. So, dito, kailangan muna natin mag-request ng changes yung ating profile. So, nandito yung email ni clientcare@cebuanacare@pgluwiller.com. So, kailangan muna natin mag-email. I-email natin din doon yung ating details para ma-change ito. So, hindi pala dito basta-basta mag-change ng ating profile details. Kailangan muna natin i-email yan. Napakahigpit naman. So, yan. And then, ganun lang. So, QR code. Pwede na natin itong activate yung ating cam, yung QR code, upload QR code, yung history. Pwede mong makita dito yung history mo, and then yung home. Ayan. So, yung before mo na transaction, makikita mo dito. Ayan. So, hindi po yan mawawala. I-click mo lang dito yung history. Ayan. So, mayroon tayong history dito nung naglagay tayo ng cash deposit na 50 pesos. Ayan. So, makikita mo dito yung details. Alright. So, go back. Ayan. So, makita mo dito yung kailan tayo nag-transaction. So, July 3, 2024. So, 1 year na talaga, matagal na. Ayan, so makita mo dito. Okay, so ganoon lang po talaga kasimple. Yung bagong Cebuana app dito, andun lang yung mga nila, mas madali lang mag-access, mas madali lang i-follow dito, unlike before. Okay, so in hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman at guide tungkol dito sa new Cebuana app tutorials. Thank you guys, and see you in my next tutorials.